Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At welcome tayo sa channel na ito upang makinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Lord, it's me again. Narito kami, Panginoon, upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan sa buhay na inyong ibinigay sa amin. Kaya, Panginoong Diyos, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayon sa Biblia, lahat ng tao ay makasalanan at nalayo sa Diyos. Nadamay tayo sa kasalanan ni Adan na ating ninuno. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3 verse 23. Kung sinabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. 1 John 1 verse 8. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma 6 verse 23. Ngunit mahal tayo ng Diyos, kaya't sinugo niya si Jesucristo na kanyang anak upang tubusin at iligtas tayo. Nangako si Kristo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa sinumang sumampalataya o magpaligtas sa Kanya. Ayon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, at Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Panginoong Hesus, sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. John 14:6. Ngayon, nabatid natin na tayo ay makasalanan at nabatid natin na si Kristo Jesus namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Kaya ang kailangan natin, tayo ay lumapit sa Kanya at tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus na Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa ating paglapit, tayo ay manalangin sa ganitong panalangin. Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanang nagsisisi sa iyo. Natanto ko na ikaw ay namatay dahil sa aking mga kasalanan at nabuhay na maguli upang ako'y maligtas. Dahil po dito, tinanggap ko kayo bilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat kong mga kasalanan at ako'y bigyan ninyo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya mga kapatid, sa panalangin na ito ay ating taus-pusong panalangin na personal nating panalangin na lumapit tayo sa Diyos, na tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at tanggapin natin si Panginoong Hesus na ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kaya sabi dito sa John 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya na sila ng karapatang maging anak ng Diyos
sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya po malinaw po na kung tanggapin natin si Jesus, tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng inyong gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Efeso 2 verse 8 to 9. Kaya po sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay naligtas. Ngayon po mga kapatid, ang ating pananampalataya na rito itinanim sa ating puso, kaya po ito ay ating palaguin. Ang pananampalatayang ito kagaya ng isang binhi, isang buto na tumubo at nagkaroon ito ng lumaki at nagkaroon ng bunga ng kagalakan, at magkaroon tayo ng kapayapaan, at ito ay makikita sa Galatians 5 verse 22. Ang bunga ng Espiritu. Kapag ito ay nariyan sa puso mo, sa buhay mo, tiyak ikaw ay hindi mahihila ni Satanas, hindi ka na matukso sa kasalanan, at ang mabuting balita ng kaligtasan ay magbubunga sa iyong buhay kapag ang ating Panginoong Hesus ang iyong tanggapin at kilalanin na siya ay ang iyong Panginoon sa buhay mo. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. O Panginoong Diyos, maraming salamat po sa Panginoong Hesukristo na iyong ibinigay sa amin upang siya ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Sa kanyang dakilang pangalan, O Panginoong Diyos, na ibinigay mo sa amin ang makapangyarihang pangalan na siyang mag-alis sa mga masasamang espiritu sa aming buhay. Sa kanyang dakilang pangalan na ito'y magbigay sa amin ng kapangyarihan na alis ng mga masasamang espiritu. Kaya kami umaasa sa inyo, Panginoong Diyos Ama, na ang iyong pagpapala ay aming makamtan sa araw-araw ng aming pamumuhay. Nang dahil, Panginoong Diyos, ay tinanggap namin ang Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas at Panginoon sa aming buhay. Salamat po sa pagpapala, ang iyong banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng kapangyarihan na ito ay matupad. Ito ay ibinigay ng Panginoong Hesus sa amin upang ito'y gumabay sa aming buhay sa pang-araw-araw naming pamumuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Salamat sa pagpapala, O Panginoong Diyos, at ito'y aming pinasalamatan ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.